Hala, Tres Marias na mahiyain hindi kinaya at baka hihinto na naman sa pag-aaral. Ito ay sa dahilan at sila ay ito ang gagawa natin ngayon ng reaction mga kababayan. Pero bago yan, ay nais ko po munang i-like sana ninyo ang video na ito. At paunawa lang po ay patapusin ang kabuuan ng video na ito. Hanggang sa dulo para inyong malalaman ang nilalaman nito at please suportahan po natin ang channel ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at kay Kalinga Prob. Yes po mga kababayan. Posibleng hihinto sa pag-aaral ang Tres Marias na mahiyain. Sa dahilan na sila ay nabubuli na naman, pero bago natin pag-usapan, ay pag-uusapan muna natin ngayon ang sinabi ng kanilang kapitbahay. Dahil ating napag-alaman na dati palang school na kanilang pinapasukan, ay marami silang kasamahan o kaklase na nambubuli sa kanila. Kaya naman, ang nangyari pala, ay lumipat na sila sa school na pinapasukan nila. Kaya ang ginawa pala nila mga kababayan, ay nagsumbong ito sa kanilang mga magulang, at ang mga magulang naman nila ay wala rin namang nagawa. At hindi umaksyon sa sumbong ng Tres Marias, bagkus ay huminto na lang sila sa pag-aaral nila. Kaya naman ay nangangamba ang mga kapitbahay nila, na baka nga ito ay mauulit muli, kaya naman ating napag-alaman din, na sila pala ay lumipat na sa kanilang pinapasukan. At ito nga ang kanilang pinapasukan ngayon ay dahil magiging malaking adjustment ito. Dahil first time nila kasi itong mararanasan na silang dalawa na si Bea at Melissa ang magkakasama sa isang paaralan, hindi na kasi muna nila naisama di Chris sa pagpasok nila noong una. Kaya dito ay may payo ang kanyang mga kapitbahay na kung sakali man na sila ay binubuli uli sa kanilang mga kaklase, ay agad silang magsumbong sa kanilang teacher o principal, para maagapan agad at hindi na sila muling mabubuli pa, at sa pagkakataong ito ay posibleng si Kalingap Rob at ang mga Kalingap partners, na ang siyang umaksyon sa ganitong sitwasyon, na kung sakali man na mangyari uli ang pambubuli sa kanila ay may kaakibat, at katapat na ang mga batang kaklase na gumawa ng pambubuli sa kanila. Kayo mga kababayan, sana ay magbigay kayo ng inyong komento, reaction at suhestyon, para ating malaman ang inyong damdamin at saloobin at may parating sa Kalingap team, at mabigyan ng aksyon ang ganitong sitwasyon. Pero bago ko tapusin ay isang mapagpalang araw mga kababayan lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rob. Maraming salamat po. Papaalam yung dalawa, sabi yun, mauna na po kami, mainot na po kami. Sabi man si nanay, sige na yan ini, mag-ingat ka mo dyan. Oh. Marunong mo sila, hindi katulad noon, talagang wala. Hindi mo talaga sila magpapasalita. Kahit kausapin mo ay titingnan ka lang. Pag tinignan ka, mamaya, pag tinignan ganyan, ganyan na ulit. Pero ngayon, nakikipagtitigan na baga, nakikipag-eyes to eye na, no? Tapos, makaba na ang sinasabi. Hindi na isang tanong isang sagot. Natawa ako kay Chris kahapon nung pagpunta namin ni Kuya Kokoy. Tumatakbo, nagbe-bless na sa akin. Sabi ko, ayos to ah. Ayan, lagi ko yan. Sabi ko sa kanila paulit-ulit ko yung tinuturo. Sabi ko, hindi ka ako masawa na paulit-ulit yung sa GMRC nga. Ito ka ako tinuturo ko sa inyo, pang ilang beses ko na ako ito itinuro sa inyo ha. Hindi ka ako pwedeng hindi natin ito ituro sa inyo kasi laging may tao ka ako sa inyo. Hindi nawawala ng tao sa inyo, may bigla na lang nadating. O diba, dapat ka ako anong ginagawa pag may nagdating? Sila na nasagot. Namano po, na-bless po. Pag kinakausap, ano ang sinasagot? May po, tsaka opo. Ganon, sila na mismo. Ano na sila? Ano na sila? Ang mga busis lang talaga nila. Mahina. Pero kung dahog ni Coco, si Coco yan nagpapahilig. Dinadahog niya talaga kung nagsisil makita. Oo, mahina lang talaga ang boses nila. Minsan, dito, masagot dyan. May pinapabasa ako. At minsan English kami. Siyempre, kailangan maririnig ko yung babasahin nila. Eh, nagkasugat yung tenga ko. Ang hinang masyado ng pandinig ko. So, lakasanin nga, wala akong pandinig. Lakasan ng dalawa. Yan, ganyan ka po. May nakako ang isang tenga ko at may sugat ang loob. Kailangan ko kako malakas ang boses niyo para marinig ko kayo. Last day. Na ano naman sila, nasunod naman. Pag sinabi ko, lakasan niyo ang boses niyo, lakasan niyo. Kulang lang talaga sila sa, ano no? Sa loob kasi ng school, hindi naman yung hindi naman kasi lahat na ituturo
tinuturo sa school. Kasi ang school naman more on academic. Kasi nga, sabi ba ganyan, ang bata unang natututo sa loob ng bahay. Kung ano nakikita niya sa loob ng bahay, yan ang matututunan niyan. Kung ang mga kasama mo sa loob ng bahay ay nagpapatayan, malalaman mo, magtanda-tanda lang din yan. Ganyan na din ang mangyayari sa kanya. Kaya nga, ang sabi ko din ng kahit sa school, sinasabi din na kanya, bago kayo matututo dito sa school, matututo muna kayo sa loob ng bahay. Magulang niyo muna ang unang magiging teacher niyo. Yan baga, yan ang pinakaano ng ano. Kaya kung sila, ganyan, wala masyado. Siguro, nagkulang talaga yung magulang. Kasi yung magulang daw, hindi naman nakapag-aral. Hindi naman daw sila kahit naman kuya hindi nakapag-aral, sa mga ano lang baga, sa mga manners na lang baga. Siyempre kahit di ka makapag-aral, pag nakikita mo naman sa ibang tao na ganun yung ginagawa, na pag maano ka, kaso siguro naglaking bundok. Laking bundok na sila, wala naman masyadong napunta, sila lang din naman ang nagkakasalamuha. Tsaka sa school kasi, maraming bata. Hindi tulad sa iyo na natututukan talaga, di ba? Oo, talaga. Kasi ilang bata ba gayon? Kasi nasa 50, 40, 25, ganyan. 30. Ang pinakababa, 25. Pinakita ko sa kanila yung tinuruan ko sa Daet Elementary, yung school namin. Sabi ko, ito kako yung tinuruan ko doon sa Daet, doon sa elementary sa Daet, kadami-dami. O kako sa tingin ninyo, matututo yan lahat sa tinuturo ko na ganyan sila kadami. Kaya sabi ni Chris, ang dami naman. Ang dami naman. Sabi niya, dami naman yan. Sabi ko, madami talaga yan kasi sa loob ng isang room. Hindi lang naman kako kayo ang tinuturuan, may mga makakasalamuha pa kayo. Tapos diyan, sabi ko, mga bata kako ang makakasalamuha nyo kasi kayo kako mga magiging anak kasi may edad pa kayo. Paano kako pag may nambuli sa inyo? Ano, naabangan nyo sa labas? Kapalyuhan, natawa yung dalawa. Tapos pagdating sa labas, kagano'n yun. Natawa yung dalawa. Sabi ko, hindi ganun ang gagawin ha. Pag may nambubuli ka ako, sabihin nyo kay ma'am o kaya kay sir, kung sino ang teacher nyo, sabihin nyo. Hindi ka kuya, abangan nyo sa labas, tapos bigla yung gagawin. Tawa yung dalawa, si Chris ay si Bea tsaka si Melissa, sabi ko kasi pag dyan sila kako, pag dyan kasi kako kayo mag-ano, dami dyan kako bata, iba-iba kasi ang ugali. Siyempre, di mo man malalaman. Ang ano, ang ugali ng mga bata, may mga bully talaga, mga barumbado. Sabi ko. Saka nag-desisyon sila, hindi naman na daw dyan dito daw sa aslong. Oo, enroll na ano naman. Enroll naman na daw ng namin. Sa aslong na ulit. Oo, sa aslong daw sila. Pero kung halimbawa makalipat sila doon, kuya, saan ba yun? Sa pabrika. Pabrika. Doon na lang at nasa likod lang nila ang school doon. Transfer lang naman. May ano pati doon. May mga teacher din doon na pwede mag-tutor na malalapit lang. Kung hindi naman na dito mga, ang layo na namin, hindi naman na sila pwede mag-ano. Kung pwede naman, kung kumadayo dun sa kanila. Kung hindi naman, kung ano naman nila, meron din. Kaso lang talagang ibang rate doon. Talagang sa pag-tutor ngayon,